Alright, in this video, pag-uusapan natin how to handle rejections. Last Friday, nag-share ako ng update. Out of 82 job applications, isa doon nakakuha tayo ng interview. That Friday din, late Friday afternoon, nakakuha ako ng email. Binuksan ko yung email, binasa ko yung email, nalaglag yung puso ko. Nakalagay sa email, hindi na sila magko-continue sa akin sa next stage ng interview process. And sa totoo lang, masakit. Gusto ko yung company. Gusto ko yung possibilities na pwede kong ma-achieve dun sa company na yon. Pero hindi lang talaga ito yung time. And again, kailangan kong mag-reprocess ng another redirection na naman to. Detour lang, kumbaga. Alam niyo yun? And itong video na to, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko hinandle yung rejection na yon, ano yung natutunan ko, and paano tayo mag-move forward kung nasa same situation tayo sa ngayon. Una sa lahat, yung rejection, normal siya. Okay? Normal talaga siya. Hindi lang siya nag-feeling normal kasi ito yung nasa gitna ka ng process eh. Apply ka ng apply, marami kang in-applyan na jobs. Nakapasok ka sa interview process. Tapos biglang, hindi na sila magko-continue sa'yo. Masakit. Kasi ako yung nararamdaman ko. Masakit eh. And alam mo yun, kailangan mag-step back, kailangan mo mag-reflect, and sakto lang din na weekend. So, may time to reflect. Ano yung mga nangyari? Ano yung matututunan ko dito? Ano yung next process ko na naman? Then for the past 3 weeks, kasi, well, nasa LinkedIn na yung social media ko eh. Meron akong nabasang post na an average job seeker is rejected 20 to 30 times bago makaland ng role. So, nung nabasa ko yung post na yun, inisip ko, imposible na yung mga kasabayan nating experts na nag-apply for that specific role is hindi nakakakuha ng no. Kasi merong mga outside, merong mga outside entities na out na ng control natin eh. And nagbe-base na lang yon sa needs ng company. So, one is budget cuts siguro. Next is internal hires. Doon na lang sila nag-i-spend ng time and money. Third is, baka ito na, wrong timing lang talaga. Wrong timing lang na nag-apply ka, then hindi ka fit. Yung ganun. So, kung na-reject ka, hindi ibig sabihin na dahil yon sa kakulangan ng skills mo or hindi ka talaga fit for that role. Okay? Often the times, dahil yon sa company na in-applyan mo. Dahil yon sa situation ng company na in-applyan mo. One is, para sa akin, kung na-reject ka, hindi ibig sabihin na hindi ka good enough para dun sa role na yon. Second, kaya na-reject ka, hindi ibig sabihin na na-reject ka is hindi mo na mahanap yung tamang job para sa'yo. Then third, hindi dahil sa na-reject ka, hindi ibig sabihin na hindi ka fit, hindi shoot yung skills mo, yung knowledge mo para sa role na yon, and kailangan natin i-accept yun. Okay lang. Meron at meron pa rin dyan. So, paano natin i-reframe yung rejection na yon? Paano ko rin-reframe yung rejection na yon? Ito yung shift ng mindset na nakatulong sa akin. Imbes na tingnan ko siya as a personal failure, alam ko maybe for some,
baka tinitingnan nyo as a personal failure siya. Pero hindi. Dapat ganito natin siya isipin. Ano yung matututunan natin dito sa rejection na to? Babalik na naman tayo. Every rejection is actually a redirection towards something better. Ganun siya. Meron pang isa na nakita ko rin sa LinkedIn. Ang sabi doon is, sa isang review, nakalimutan ko what university yung nag-conduct ng review, is during job application, yung resilience mo of job searching is dapat hindi mo i-avoid yung failure na yon, yung mga rejections na to. It's about yung mga setbacks as stepping stones. So, kapag may nakuha kang rejection, kailangan mo talagang mag-reflect. Ano yung nangyari? Bakit ganon? Bakit ako na-reject? Ano yung nangyari ng first stage ng interview, second stage ng interview, and bakit hindi na sila nag-move forward sa akin? Ganon natin siya kailangan isipin. And yung best way na maisip natin yon para magamit natin and maitama natin sa next interview natin is to focus on ano yung kaya nating i-control. Okay? Hindi kasi natin makokontrol yung internal decisions nila eh. Internal process nila. But I can control on paano tayo magfo-follow up doon sa hiring manager or sa hiring team na nag-interview sa atin. Paano ako mag-prepare sa next interview ko. Yun yung second na kaya nating kontrolin. And third, yung kaya nating kontrolin is paano tayo mag-move forward. Mag-move forward dito sa rejection na to. So, ano yung mga practical steps na ginawa ko? Okay? Ito yung nag-isip ka ng way para ma-handle mo yung rejection mo differently. And ito yung mga ginawa ko na pwede ko i-share sa inyo nung nakuha ko yung rejection email na yun. Okay. So, nung nakuha ko yung email na yun, binasa ko yung email, naintindihan ko na okay, hindi na ako mag-move sa next stage ng interview process nila. Instead na mag-move on lang ako and wala akong gawin, and palagi ko itong ginagawa, gumawa ako ng maikling email to say my thank you dun sa hiring manager, and for you guys, baka sa hiring manager or sa hiring team na nag-interview sa inyo, magpasalamat kayo sa opportunity and sa time nila na binigyan nila kayo ng time for an interview to know your skills, if you are the right fit for the job. Then, pwede rin kayo humingi ng feedback kung ano yung nakuha nila dun sa interview na yun. Kasi for some, tulad ng iba, dati, nung naghahanap ako ng work, ang feedback nila sa akin is, hindi ako confident enough on answering on some of their questions. That's why hindi sila nag-move forward sa akin. So, yung mga ganong feedback, importante yon. And then, second is, kailangan mo i-evaluate kung ano yung mali. Na-explain mo bang mabuti yung value mo? Na-research mo ba ng mabuti yung company? And then, for me, na-realize ko talaga na yung nangyari dun sa interview ko na yun, hindi ko nabenta ng mabuti yung transferable skills ko. Para sa akin, yun talaga yung na-realize ko. And yung 3 is to keep moving forward. After kong
After kong makakuha ng rejection na yon, ano yung ginawa ko? Nag-apply ako to 15 job roles. Yun ang ginawa ko. To take action. Mm, Madali kasi na ma-discourage tayo eh. Pero alam niyo yun, to keep moving forward, kailangan mo na mag-take ng action talaga. Para at least yung mind mo hindi lang nandun, hindi ka lang naiipit. Hindi, wala dun yung isipan mo sa loop na yon. Kailangan mong mag-take ng action. So, sa inyo, ano yung mga experience nyo sa rejection nyo sa mga recent interviews nyo nakukuha? Gusto ko pa rin malaman. Gusto kong makakuha ng comments sa inyo kung paano nyo na-handle yung mga ganong situation, and pwede kayo mag-iwan ng comment sa baba. So, another rumble sa video na to. Sana meron kayong natutunan kahit papano. Gusto ko lang i-share yung process sa inyo kung paano ko siya isipin, kung paano ko siya i-handle. And sana nakakatulong sa inyo. Kung kung meron kayong nakukuha dito, pwede nyo i-share sa kapatid nyo, pwede nyo i-share sa katrabaho nyo, sa parents nyo, and yun muna tayo ulit ngayon. See you in the next video.